Alam niyo, Tol, Rap, ito yung mga maaksyong mga operasyon na sinasagawa ng mga otoridad laban sa mga droga-droga sa mga barangay. Yung mga tips na yan, yung mga binibigay nyo ngayong mga mamamayan sa mga otoridad, natatrabaho rin Pero hindi ganun kadali dahil kung minsan malawak din yung kamandag at saklaw na mga, kung bagay, impluensya nitong mga nasa likod ng droga. Okay. Hindi ganun kadali. Yeah, kasunod yan, Tol Ben, bago sa aking segment. Ako'y nananawagan kasi may mga nagte-text na sa atin kung sino man ho sa inyo ang meron pong reklamo laban po kay P1 Leoderic Ong ng Binangon Rizal, P1 Leoderic Ong, pwede ho kayo mag-text sa amin o dili kayo pumunta rito at kung meron ho kayong ebidensya, sasamahan po namin kayo sa Office of the Ombudsman. Ba't ko sinabi, Tol Ben, sa Ombudsman? At hindi na po sa mga opisyal niya sa Rizal. Kasi may nagreklamo sa atin dito noon at sinabi, isang guro, sinabi niya yung kanyang reklamo, sinalaysay, and we thought na ma-actionan ng kanyang opisyal doon sa Rizal. So, hindi na-actionan, bagkos, ang ginawa pa, tinulungan pa ng opisyal niya na itong si P1 magsampa ng kasong libelo laban doon sa complainant natin. Nako. Okay. So, anyway, meron na mga text sa atin, dalawa na. Meron na tayong dalawa na nag-text at dalawa ng complainant na willing pumunta rito sa Samanat sa Ombudsman. So ako po'y nananawagan sa lahat, kahit na hindi ho kayo taga-Binangonan, kung kayo po'y dati na nagkaroon ng problema kay P1 Leoderic Ong, mangyari lamang po, pumunta kayo dito sa T3, sasamahan po kayo namin personal. Kung kinakailangan, ako po mismo, pupunta ho tayo sa Ombudsman, sasamahan po natin para sampahan ng kaso si P1 Leoderic Ong kung meron ho kayong sumbong laban sa kanya. Okay? P1 Leoderic Ong po ang pangalan niya. So far, meron na tayong 4. So, sige po, keep on coming. Yung mga text message nyo para dagdag ko yan. Wag na sa PNP, sa Ombudsman na. Okay. Dagdag ko yan, Tol, Rap, Ito yung sinasabi natin nagkakaproblema yung institusyon o organisasyon na yung integridad ninyo nagiging nasisira. Gawa nga na dapat ginagawa ninyo. Dahil ang integridad, nandyan yung sinasabing tiwala, karakter yan ng organisasyon o individual. Sa ikinikilos ninyo, sa halip na ayusin nyo sa ibaba, hanggang sa itaas, pasimulo kayo mga putok sa buho kayo At ako'y nananawagan din, kung kayo po'y meron din nalalaman ng mga katiwalian dyan sa San Mateo Rizal, at mga opisyal dyan na namumuna sa San Mateo Rizal, pasok sa anumang klaseng illegal, mangyari mag-text din po kayo sa amin o pumunta rito para po'y ma-expose natin po yan, may parating po natin sa kinaukulan sa Ombudsman upang ito ho'y magkaroon na ng kaayusan dyan sa Rizal. Ang aming text line ho ay 0918-983-8383. One more time po, kunin yung mga ballpen nyo at papel. Ito na po, 0918-983-8383. Mag-text na ho kayo sa lahat ng mga katiwalaan na nalaman nyo na kinasangkutan ng opisyalis dyan sa San Mateo Rizal ng PNP. At dito po, laban kay P1 Leoderic Ong, kung kayo po may sumbong laban sa kanya, agad-agad pumunta rito para samahan namin po kayo sa Office of the Ombudsman, masampa ng kaso, yun dapat sampa ng kaso. Let's get it on! Okay, game. Ayun naman. Kasama natin ngayon, Tol Ben, tatlo sila. Sila yung mga kawani ng isang armored car company. Si Mr. Michael Breva, Mr. Oliver Estalio, at Mr. Romeo Orzame. Magandang hapon po sa inyo mga sir. Magandang hapon din, sir. Okay, kayo yung naglo-load ng mga pera sa ATM machine. Magkakasama-sama kayo. Tapos nagkaroon ng short sa pera. Tapos kayo binintangan. So ang ginawa ng kumpanya, one day, pinusasan kayo, nagtawag ng 4 na pulis sa iba't ibang istasyon at pinilit kayong paaminin. Okay, pero para maging patas tayo rito, bakit nga nagkaroon ng short? Kayo naman ang may hawak ng pera. Sir, ano po kasi yun? Sa amin po, sa loob po namin, hindi po kami nagbibilang ng pera. Lalabas, binibigay na po sa amin yun. Nakabag na po, selyado. Naka-duffel bag. Naka-duffel bag na po. Selyado. Tapos, harap na lang po kami sa isang machine. Doon na lang po namin lalagay yung pera. Sino naglo-load ng pera sa machine? Ako po. Ikaw. So tinatanggal mo ay duffel bag na nakaselyo pa rin, nilulod mo sa machine? Opo. Okay. Tapos sa ATM machine? Sa ATM machine. Nagkaroon na lang ko. Paano kung ilulod mo yung bag? Paano magdi-dispense yun kung nakatali pa rin sa duffel bag? Sorry, kailangan kong tanungin din para maging patas. Kaya ang sabi kanina, iimbestigahan. Okay. So, sa isang kaset po, sir, nakaselyo rin po yun. Aha. Sila na po nagbibilang. Meron na tao dun sa bangko? Hindi, sa opisina rin po namin. Sila nagbibilang? Sila na nagbibilang. Pero kayong pinaka-last touch sa pera? Opo. Okay. Last touch kayo sa pera at kinakarga nyo sa machine yung pera Opo. na nakabandel-bandel.
Naka, ano na po, nakalagay na po sa loob ng kaset. Nakalagay loob ng kaset? Apo. Kayo ang last touch. Okay. So, one time, nagkaroon ng shortage noong September. Niload yung September, Niload po namin ng July 12. July 12. Apo. Tapos, kailan ho nalaman na may short? Nung ano na lang po, nung August, nung July 17. July 17. Kalahating milyon daw, Tolben, ang short. Lagi, ano? So, ngayon, pinatawag kayo sa opisina at kinausap kayo ng Opo. Armored Car Company. Opo. At kinulong kayo for 21 hours. Opo. Tapos may dumating na police. Opo. Tapos kayo tinorture. Mental torture. That is, anong klase mental torture naman ginawa sa inyo? Pananakot po. Sabi sa akin, umamin ka na. Ikaw yung mastermind sa pagnanakaw. Ano po yung pwesto niyo dun sa kumpanya? Pinakababa lang po kami. Hindi, pero ano po pinakaano niyo talaga pwesto? Naglalagay lang po ng pera. Anong tawag yun sa inyo? ATM ATM technician? tech po. Kayo po, sir? Escort ako, sir. Escort naman. SG kayo, sir. Escort. sir. Kayo naman po, Driver boss? po, sir. Driver. So, isang team kayo? Okay. So, ngayon, sabi ng bisor, short kayo. Short. Tapos ngayon, tumawag ng police, pinusasan kayo. Opo. Tapos yung police sabi, aminin mo kung hindi, takot. Kukulong ka namin. Okay. Pagkatapos po doon, pagka sabi na sa amin na umamin ka na, gagawin ka namin star witness. Eh, sabi ko, wala naman akong ninanakaw na pera. Ganun kalaki. Kasi kung, So, hindi kayo sinaktan, hindi kayo sinampal, hindi kayo sinuntok, hindi kayo binuhusan ng tubig, pinaupo sa yelo, ng mga damit, walang ganon. ano po sir, nung sa akin po, nung So, kumbaga, tumingin po sa pinilit akin, lang kayo, salita. Ganon. Oo. Pero teka muna, meron daw isa sa inyo umamin. Meron daw isa sa inyo, tama? Tama ba? Sino bang Ako po SP yun. natin? Umamin ka? Opo. O, ba't ka umamin? Hindi ka naman sinasaktan. Pwede sana kung Sir. sinasaktan ka, kaya ka mapaamin dahil, di ba, yung ang tawag ng patulo sa tubig sa noo, pinupo sa yelo ng hubot-tubad, pinayin mo ng maraming tubig, kaya ka nang paamin. Pero, Nung pagpasok ko po sa kwarto sir, naka-apat na po ng polis, ako tinuturo, ako ang mastermind, wala naman ako ninanakaw na pera. so natakot ka doon sa apat na pulis sa mukha nila, kaya umamin ka na lang. Hindi po, nung pagposas po sa bigla na lang po akong pinusasan na wala man lang pong ano. So dahil doon sa komento. posas, natakot ka, umamin ka na Opo. agad. Tapos dinikdik po yung siko ko po sa mata ko dito. At dinikdik. Tapos sinakal pa ho ako. Alright, alright. And base doon, In short, Tulraf, ang gusto niyang sabihin, under duress siguro sila under pa. duress yun. Ang ibig sabihin ng under duress sa pilitan na magsalita ang isang individual dala nga ng takot. Because Yun of ang fear under duress. na baka may mangyari sa kanya, para mapaiksi na lang, then umamin ka. Usually, nangyayari yan, Tolben, kapag yung tao rin kumisa sa sobrang pagod, especially dito sa kanya, parang marathon, Takot. napakahaba, para makatapos na, makauwi na ako ng bahay, mag-aamin na. Kahit nasabihin nila, ako'y pumatay kay Rizal. Para matapos na lang. Things like that. Okay. So, sino-sino yung mga pulis? Hindi po namin kilala po sir eh. Okay. So, ngayon kayo nasampa ng kaso, hindi? Wala pa po kaming alam kung nasampahan po kami ng kaso eh. Okay. Sige, si Police Chief Inspector Vicente Gil Palma, Deputy for Operations Station 1 QCPD. Major Palma, sir, magandang tanghali po. Ganun din po. Magandang tanghali po, sir. Okay. Kasi sakop niyo po itong armored company na kung saan sila ho ay trabahador doon at meron silang reklamo. Meron na ho bang nasampang kaso yung kumpanya laban po dito sa tatlo, kay Michael Breva, Oliver Stalio, Romeo Ozame? Hello po, sir. Tatanong ko lang po kung saan po nangyayari po yung insidente na yun po. Saan po ba nangyari? Sa libis po, sir. Sa libis po, hawak niyo po bang libis? Station 9. Station 9? Hindi po. Dito po kami sa Laloma Police Station po. Station 1 po ito. Ano? Pero isa doon, pero sir, isa doon tauhan niyo po pala, sir. Opo. Yung nabanggit po niyo kanina, si Christopher Calijo. Dito po yun. Okay, ngayon sir, ang tanong ko sir, PO2 Calio Station 1, Laloma, bakit siya nakialam sa investigasyon? Bakit siya pumunta doon sa opisina samantalang yung lugar na pinangyayan na sa Station 9. lugar? Libis po. Ibis po. Libis. Di mo nang pala sakop ng Libis. Bakit yung bata mo tumawid teritoryo para mag-imbestiga doon sa Libis? Tapos ngayon sabihin mo, itatanong ko po, ito nga po, gusto kong makausap ito si Christopher Calijo. Kaya lang po, panggabi po ito, mamaya po, mapatawag namin po ito. Kausapin namin dito regarding dito sa... Sir, sandali lang. Ito lang ako aking masasabi sa inyo.
Ngayon pa lang kayo mag-iimbestiga, ngayon na nagkaroon ng kasong kapareho na ito, panghihimasok ng inyong tauhan na hindi kasama sa Station 9, out of jurisdiction kung tawagin. Ngayon kayo mag-iimbestiga, ngayon gagawa ng kasinungalingan yan. Parang sa akin ho, na hindi man lang siya nagbigay ng paabiso man lang or sa mga happy dyan na siya'y nandun sa kabila, joint investigation, kung siya'y sakop man roon, dapat ganun ang ginawa. Pero sa nangyari ho, sir, parang alam nyo na tauhan nyo, pero anong ginagawa ninyo ngayon? Hello sir. Hello sir. Ito pong ano po, wala pa pong nakarating na formal na dumulog sa amin o nagbigay alam regarding po dito sa incident po sir, ano? Katunayan po, kanina lang po ako nalaman na may incident pa lang paglabag dito sa karapatang pantao. Diyan nangyayari sa ano. Sige po. Okay, Major, I'll take your word for it na maaaring hindi mo pa alam. Ngayon nang ninyo nalaman nang kami po'y tumawag sa inyong tanggapan. Sige po, paimbestigahan niyo po yung tauhan at tawagan niyo, sabihin niyo po sa kanya kung bakit po siya nagkikialam. Out of jurisdiction siya, tulad ng sinabi ni Tolben, para naman po hindi mag-isip yung mga tao. Baka isipin po ng mga tao, rumarakit po siya doon sa Armored Car Company at syempre, pinapayagan siya rumakit sa out of jurisdiction, baka mag-isip yung mga tao na syempre naggagaybi siya sa inyo. Sir, para maalis yung ganun. Sir, sandali lang. Bigay. Okay. Para maalis yung police linggo yun. Sir, sandali lang, sir. Patapos. Para maalis na po yung mga haka-hakang gano'n, na mag-iisip yung mga tao, agad-agad mag-aksyon kayo at kailangan merong resulta doon sa gagawin yung investigasyon. Okay po, boss? Sige po sir, ipapatawag at paimbestigahan po namin ito. At hindi po namin sir palalampasin ito. Okay, sige po. Mahigpit po namin bilin sa mga tauhan namin na talagang Sige po. Sige po, okay na po. Sige po, paimbestigahan niyo po. Anyway, pupunta tayo kay Colonel Jose Molavi Dueñas. Isumbo mo kay Chief PNP. Magandang hapon po, Colonel Dueñas. Sir. Magandang hapon din po sa inyo. Sir, ilalapit namin ito. Paki-imbestigahan na lamang po, dahil alam ko marami ho kayong resources dyan sa tanggapan ng Chief PNP. Itong sumbong po ng 3 kawani ng Armored Car Company, pinagbibintangan ho sila na nagnakaw doon sa na short na pera sa nilagay sa ATM machine. Wala pa namang ebidensya, pero sir, pakitulungan. Yung isa sa kanila, sir, napaamin dahil nga daw po sa ginawang mental torture. 21 hours po sila nakakulong sa loob ng kumpanya, sa isang opisina doon, kasama yung 4 na pulis. Kaya napaamin dahil under duress. At the same time, siguro, pagod na. Pwede ba, sir, paimbestigahan tapos kung itong apat na pulis, sir, na hindi naman po pala sakop ng Station 9. Cubao. I mean, hindi Cubao. Station 9. Libis. Station Kasi 9. po, nangyari po sa Libis. Station 9. Ano po? Libis Station 9. Dapat po, ang mag-imbestiga, mga taga-Libis Station 9. Hindi po. Ang nag-imbestiga, iba-ibang station. Meron sa 1, meron sa TPBS, meron sa Karingal, meron pa sa kung saan-saan, Commonwealth. Ang lalayo, sir. So pag ganun po, kukuha natin ng statement yung ang station na nakakasakop doon. Pag hindi nila tao yan, at saka dinisay nila yung tao so 24 hours, so paano yun? Illegal detention. At saka may usurpation ng police doon na nag-exercise siya ng function niya na wala siya sa kanyang jurisdiction. Sir, yung pag-detain po ng mga pulis sa opisina ho, hindi sa presinto kasi wala silang karapatan sapagkat ang layo. So, sa opisina po mismo ng kumpanya, pwede ba yun? Bawal yun, di ba, sir? Pwede yun, kasi na-restrict na nila yung movement ng tao eh. Okay. So, pwede yun, sir, sa serious illegal detention, sir? Pwede, oo. Pasok yun. Naku, mabigat-bigat na kaso, non-bailable offense yan. Sige po, Colonel Dueñas, sasamahan po namin dyan sa inyong tanggapan para paimbestigahan nyo na po. Mabuhay po kayo, Colonel Dueñas, sir. Sige po, anytime po para makuha na natin ang statement kagad. Okay, bossing. Yun, sasama namin kay Colonel Dueñas. Of course, paimbestigahan muna para maging patas ang lahat. Ano. And then, kapag napatunayan na talagang merong pagkakasala, itong 4 at wala kayong kasalanan, serious illegal detention ang ikakaso ng PNP laban dito sa 4, pati doon sa amo ninyo na nagkulong sa inyo. Okay? Pero ako naman, Tol Raf, may tatanong lang ako sa inyo. Ito naman para basis ng kung kayo'y ilalagay sa polygraph test o yung sinasabi nating lie detector test, kayo ba'y sasang-ayon? Para doon, although marami nagsasabi na yung epektibo na yun, para mawala yung haka-haka kung kayo sasailalim sa ganun. Papayag po ako. Papayag kayo. Kasi kung papayag kayo voluntaryo, ay pwede magamit din yon. Kasi parang lumalabas Tol Raf, desidido sila eh. Hindi, payag. Pero, Tolbert, patas kami talaga dito. Hindi porket kayo susumbong dito, kakampi na kami. Meron kasi mga questionable din mga insidente doon. Bagay, tama.
kayo ho yung last touch. Wala na pala pwede pang maghahawak. Meron pa ho. Bukod po sa akin, nagkaroon daw ng tawag yung machine na yun. May karoon ng tawag, Oo. mag-repair. Opo. Hindi mo sinabi kanina. So meron pang ibang taong humawak. Yung ba inimbestigahan din nila? Hindi rin po eh. Kayo lang imbestigahan. Kami lang po. Tapos meron din po nag-retrieve nun. Meron pa rin nag-retrieve ng Opo. cassette. Opo. So maraming ibig sabihin humawak. Maraming Hindi humawak. lang kayo. Ayun naman pala. Iba po kasi yung, sir, iba po yung nagbilang ng pera, iba po yung naglagay sa cassette, iba po yung nag-declare ng shortage. Kasi kayo hindi yung bilang pera, so pwedeng short yung pera na dinilihan nyo. Doon pa lang. Pwede po Diba? mangyari. Hindi sila Okay. pwede Tapos, meron pa yung nag-retrieve ng pera ng cassette after the fact. Iba yun. So, iba pa yun. Meron pa yung nag-ayos, Okay, so sir. dapat lahat kayo imbestigahan. Hindi lang kayo, ba't tatlo lang kayo? Ba't hindi yung nagbilang at saka yung nagbukas ng cassette matapos yung may pasok, nag-repair? Hindi yung kayo lang. Unfair yun. Opo, sir. Okay. So, hindi dapat agad-agad ibintang sa inyo. Kanina kasi hindi nyo nabanggit yun. Sige, sasama namin kayo sa Kamkrame, mag-imbis sa Secretary Dueñas, tutanggapan ng Chief PNP yan. Kapag napatunayan, serious illegal detention, non-bailable offense to. Makukulong tong 4, pati yung mga amo nyo. Okay? Opo. Sige po, salamat po. Thank you po, sir. Thank you po. Sa pagbabalik ng T3 Enforce, reklamo ng mga taga-Apalit, Pampanga sa gumuhong dike sa lugar, aaksyonan. At mga motorista sabay-sabay na humarurot para handugan ng tulong mga batang nagugutom sa saluduan po ng T3 Enforced.